This is your place for Film Chica, talking all about films and making. Welcome to the Damasian Film Society's podcast series, Filmicast. Good day, Filmily! I am Danica Medel, your charming sweetheart. And I am Zinch Dominguez, your chinito actor. And we are your kachika for the third episode of Filmicast. I'm so excited to be hosting this time again, guys, because I'm the first honor. I'm one of the first hosts of this podcast series, okay? So, and we've got another great conversation lined up for you. Ikaw ba, Danica? How are you feeling about today's episode? Syempre, super excited, just like you, Zinch. And I'm also super honored and pumped to be this episode's host, as this is our chance to dive deeper into our love for films. Totoo yan. Films always give us something to rave about. And I know that whether you are an aspiring filmmaker, a movie buff, or just someone who enjoys a great story, this podcast is the perfect place to be. Kaya, huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang ating Film Chica. That's right! Alam naman natin na iba-iba ang impact ng pelikula sa bawat viewer. Some films make us laugh, some make us think, pero iba pa rin talaga yung hatak ng romance films, no? Yung tipong mapapangiti ka, paiiyakan ka, or can even make you think of your crush. Ikaw ba, Zinch? What can you say about romance films and kung paano ito tumatak sa puso mo? Siguro tumatatak sa puso ko yung mga romance films, mga rom-com, mga ganyan. Yeah. Kasi, alam mo yung may mga part na comedy sila, tapos mamaya serious mode na agad sila. Which is, mas na-highlight yung pagiging serious nila sa pag-ibig. Yan. Yeah. Kaya ang daming romance films na talagang nag-iwan ng marka sa atin, whether classic love stories or modern talks on romance. Kaya naman today, we are diving deep into this genre. Its influence, its most unforgettable moments, and why we just can't get enough of love on screen. Yeah, so for our third episode, we are thrilled to have our special guests from FEU Film Society. Let us welcome Jo Gumiran, the Public Relations Officer, and Lay Sardea, the Vice President. Hello, welcome to our podcast. Thank you so much. So, how are you feeling today? I'm feeling no pressure, right? The vibe is kicking in. That's right. So with their passion and experience for film, they'll be sharing their insights for today, which is romance films. That's gonna be our topic. So this and how this genre continues to captivate audiences and shape the way we see love on screen. So romance films have always had a way of making us feel all sorts of emotions, whether it's kilig, heartbreak, or even frustrations. Kayo po ba? How do you feel about romance films and their portrayal of love? Do you find yourselves drawn to romance, or are you more of a take it or leave it kind of viewer? Ba't naman ganun ang question? Yes. Well, ako muna. Feeling ko kasi romantic akong person. Uy. Yes, Yeah. romantic. Magmahal naman pala. Nagtathrive ako sa kalantian. And sa pagmamahal, di ba? And feeling ko kasi, doon din nabubuo yung mga mas meaningful na story when it came from love. Uy, gusto mo yun? Yes. Di ba? Ako naman, dagdagan sinabi niya, I'm more of a hopeless, Romantic. romantic type of person. Romantic. So, ayun, I like reading stories or hearing stories about love kasi, alam mo yun, pag nakakinig ka ng iba't ibang tropes, nakakaroon ka ng inspiration to like, narinig ko yung story ng ibang tao. Tama. So, yun. Pero kung na hopeless romantic, side. Gusto siya kanya romance. Hindi iiyak ka. Hindi tayo mag-aano, trauma na. Yeah, and it's nice to hear your different takes on romance films. Some love them, some find them cliche, but no doubt, they've left a huge impact on cinema. And I'm sure pati ang viewers, listeners natin, excited na rin to dive into this conversation. Kaya naman, simulan na natin ang ating chika.
And of course, one thing that makes romance films so unforgettable ay yung mga tropes na sinabi mo, di ba? And na lagi natin nakikita, pero hindi natin napagsasawaan. There's friends to lovers, to rich boy provincia girl. Yan yung mga tropes, di ba? Na sobrang kilig, di ba? Meron ding nakakainis, pero guilty pleasure pa rin. So, how about you guys? Ano yung favorite romance tropes niyo? Wait. Oh. Uy. Ano? Sa akin, siguro, yung amnesia. Amnesia. Yung oo, te. Yung, kunyari si boy na mayaman, nagkaka-amnesia, tapos makakalimutan niya yung girl, tapos papakilala, ganon, wala lang. Di ba? Ang perfect nun. Kasi like, binibigyan ng bagong start. Yes. Okay guys, hintayin nyo ha. Yan yata susunod na film nila. Nag-promote pala. Ako siguro Friends to Lovers ever since. Classic. Class- So real. The Friends to Lovers kasi asa laking Friends to Lovers na mga films na pinapanood. So, and in-adopt ko siya sa totoong buhay. Kasi hopeless romantic girl. Lagi siyang Friends to Lovers ang atake. Like, Yeah. Tsaka ang daming tropes na talagang tumatak sa audience na, no? Whether it's the love-hate dynamic or slow burn romances, these tropes really shape how we see love on screen. Speaking of that, may specific romance film ba kayo na talagang nag-iwan ng impact sa inyo? Go ahead and say whatever. dalawa kasi siya. Pero, Hala. sorry, May options. Pero siguro Friends to Lovers na trope. It's the Loves Kita, okay, Loves Kita, okay ka lang, yun. By Marvin and Jolina. And then, yung isang trope, siya, Enemies to Lovers, which is Got to Believe. By Rico yan and Claudine Barreno. Kasi, weird, siguro yung yung ganung type ko yung mga either nag-aaway, tapos kakainlaban, tapos nagsala sa isa, tapos Nagkwento! gusto ko yung mga ganung Yun, Ano ikaw. ba? Sa akin siguro wala masyado sa amnesia kasi may amnesia gay lang yung yun pala yung So, siguro favorite ko would be My Only You. Kasi ang quirky niya, tapos wala lang, ang fun niya panoorin. Para siyang films na film na very advanced sa time na ni-release siya kasi hindi pa naman nag-release ng ganong type ng filmmaking before. So, sayang niya lang panoorin, tas ang weird niya. Ganon. Yeah, favorite. Yeah. Now that we've talked about romance tropes and love themes, let's go deeper into why romance films resonate to so much with audiences and the stories that have made us believe, or maybe even question, love. This is episode 3, Love in Every Frame. That's right. So, to start off, we all know that love themes are a huge part of Philippine entertainment and culture. I mean, sa ibang bansa, actors often switch screen partners all the time, di ba? But dito sa Pinas, once may ka-love team ka, parang forever na. Why kaya? Right? Parang hindi lang siya on-screen chemistry Nagiging career identity na din siya. Pero, ba't nga ba ganun? What makes love teams thrive dito compared to other places like Hollywood or South Korea? Piling ko lahat ng Pilipino kasi hopeless romantic. Like Lay here. Yeah. Kaya Siya pala representative. representative. Kasi parang, di ba, like, kaya sila nagsistick sa love team na ganap. Kasi parang for them, at least yun magtatagal. Like, kaya nagiging part na rin siya ng identity ng artist. Kasi parang, pag hindi na yung love team, baka hindi na mag-work, ganon. And nakikita rin naman na nila na it's a good thing and a bad thing at the same time. Yeah, same din sa sinabi niya na yung chemistry kasi. Chemistry. What she said. What she said. yung chemistry kasi na nabubuo nga. Kasi parang hopeless romantic yung mga Filipinos most of the time. So, pag nakakita sila ng chemistry within two people, nag-stick sila. Tapos feeling nila kapag kinare na siya sa iba, hindi na siya mag-work. So, feel ko isa yun din sa factor kung bakit nag-thrive talaga yung mga dahil din sa hakot nila na audience. Pag, sa mga, lalo na kapag different genre din yung ginaganapan nila. Mag-work siya. Parang nahihirapan kasi mga Pilipino mag-adjust.
Pag ako ano yung nakasanayan nila. Yun na kaya hanggang dulo na Oo, kayo. yun yung dulo na kayo, even off-cam. Ganun siya. Yeah, so Filipinos really care about yung chemistry, tapos how they look good together. And yan na rin yung preference nila. Pero ngayon, parang mas trending din siya because of social media. So, do you think love teams today are more influenced by fandoms compared to before? Yeah. Go! Sige, as matanda. Feeling ko oo, kasi if walang fandom, hindi rin, and makikita ng management nila na, uy, baka hindi nag-work. Nakita naman na natin yun. Girl, Aldab, until ngayon meron pa din. Nagkakulto nga yata. Oo, ate, may kulto pa din sila hanggang ngayon. Kailan ba dadating yung tamang panahon na yan? Ayun. Same lang din sila. Example, that's what she said. Kagaya na ng ano. Ako kasi, ever since, ang pinaka talaga sinuportahan ko talaga is Katniss. As in, oo, kaya grabe yung grabe yung isa ako sa mga sa mga heartbreak, nagkaroon ng heartbreak nung nag-break sila kasi parang nandun ako sa point, shit, ikakasal na lang sila guys, ikasal na lang sila, parang hindi sila maghiwalay. So ayun, and parang isa kasi sa is, kung paano nila na-witness yung life nila, even off-cam, parang yung mga date nila sa labas, yung mga mall shows and everything na pinapakita nila sa social media. So feel ko kaya mas nahuhook yung mga tao sa idea nung nilang dalawa. Yeah, for example is Kat. Pero actually, nakakapag-isip din nakakapagtaka din kung meron ba nagiging mga actors na nagiging successful, broke out of love team formula, di ba? Ang dami nga ngayon. Sino ba? Feeling ko, di ba, di na masyadong lumalabas ang Lizket. And after, yan nga, na nagkaroon na sila ng separation from their love team para mas nag-thrive yung personal careers nila. And, yeah, makikita natin siya kay Liza na nag-Hollywood na ngayon. Ganun na. Wouldn't have been possible if she stuck with the love team na pinrovide or binigay sa kanya ng industry here sa Pilipinas. Isa din siguro yun nga na, mas feel ko lang, I mean, may maganda naman ding yung love teams. Kasi syempre, doon nag-start most of the careers ng ibang mga artists. Pero, siguro isa sa is, pag nasa loob ka kasi ng love team, medyo nakukulong ka. Most especially with the genre ng films na ginagawa ninyo, na ito lang yung kailangan, for example, mga baby girl lang, or even yung image, dapat yun lang. Pag nag-take sila ng even na daring na role, na hindi naman talaga ganun ka-daring, iisipin ng mga tao, hindi naman yun pasok sa love team image. Standard parang na lang ganun. Actually. Pero just like how you said how when they started with the career, di ba kailangan ng marketing, ng love team. So, without the marketing by networks, do you think the love teams would still work? Feel ko honestly, depende siya on how they will work with it. Kasi parang, pagka love team kayo, syempre you will work as two. Yung, syempre, part na ng friendship ninyo and everything on how you present yourselves with other people. So, depende siya kung may help ng market. Syempre, mas magpa-market siya kung may help ng networks nila. But, yung chemistry din talaga nila, off-cam, on how they bond with each other. Yun isa sa magdadala sa kanila, even without the marketing, no? True. Pero for me, malaki pa rin yung dala ng marketing kasi naalala ko dati, sobrang sikat yun ng Marvin and Jolina na love team. Tapos sa sobrang lala ng marketing nila, nasa notebook ko sila. Di ba? Actually, nasa notebook sila. So parang, bata pa lang ako, di ko nga sila kilala nun, pero kinikilig ako. So feeling ko, sobrang laki ng marketing when it comes to success ng love team. Na until ngayon, may Marvin and Jolina love team pa din. Yeah, so kaya na-attach tayo, di ba, sa mga love teams. Yeah. Pero even yun, kasi kapag love team, may kita mo sa live-in sa notebook, so parang yung attachment mo, hindi siya mawawala. Meron sa TV, meron sa social media, meron Pati sa sa notebook, meron. Okay, andun yung attachment mo na, paano mo ba i-let go yung Pag nag-break sila, paano na lang? Wala na. Hindi na ako magre-review. Oo, gano'n. Wala na. Diba? Pero diba, compared to global audiences, parang yung mga Pinoy is like super in the A and then they're so super passionate sa mga love teams. May amat. Yeah.
backwards ang love. Actually, love teams are a new thing naman sa atin eh. Yes. If we look back, they've been shaping our industry for decades. Like, sobrang laki ng contribution niya sa ating film industry, di ba? Tsaka sa showbiz din. So, let's break it down by era. Yeah, so let's my start God. with History. the 1950s to 70s. When the love team of Uy, Christmas! Nora Honora and Tirso Cruz III. Kilala niyo? Ah! Yeah. Nora Teresa. Ay. So they're Guy and Pip, and they were just a love team on screen, Yeah. diba? So they were a full-on cultural phenomenon. Wow. Exactly. Aside from movies, they had a music album, TV guesties, and even merchandise. Kahit yung katulad ng sinabi niya nga, Yung si Dol, Maria yeah. Teresa were extremely popular. There was a belief pa nga na buhay ang doll and then they treat it as their actual self. Child. Actually, di ba nga nagkaroon nga ng horror film? Yeah. Di ba? We're not perfect. Yeah, and what made Nora Honor unique is that she didn't fit the usual mestiza beauty standard, pero she broke barriers and became the biggest star of her time. Yes. With all of these, do you think their success changed how love teams were formed after them? After their impact, di ba? Oh, nag-review ka, di ba? Hindi, actually, Nora Teresa lang yung review ko. Well, for me, siguro, ang laki din ng naging hatak nila kasi sila yung isa sa pinakanauna Yes. dito sa Philippine setting na OG. Yeah, OG literal na love team na until now, kapag pinapanood yung mga pelikula nila, yung nanay ko lagi sinasabi ko, yung naalala ko dati, ganyan. Yung love team. Tapos yun nga, yung na-mention na hindi naman masasabing nag-fit talaga si Nora sa beauty standards even before na until now. Yeah. Parang feeling ko naging start yung love team nila sa pagbuo ng kung sino siya ngayon. Pero after all, work niya pa rin naman yun. And yeah, nag-work siya for me na bilang start ng love team kadramahan dito sa Pilipinas. Yes. Actually, parang isa sa stepping stone yung love team. Kasi parang after, mayroon ako mga ilang films nila na napanood. Parang, I don't know the title, but yung name nyo dun is Magnolia. So, di ba, ang tanda ko pa kaya mga tanong ko yun. Parang, yeah, parang from there pa lang, makikita mo na may potential talaga sila individual. As individual actors na lagay ng way kung paano sila nag-thrive as different. Even after their love. Yeah. Diba? Kasi syempre, di ba, it's just the standard, yung beauty standard. Looks don't matter, and it's how you are Yeah. as individuals. Saka actually, beauty is subjective naman. Yeah. Tsaka anong gagawin nila? Magaling siya. Ano yun siya? Giving with all that influence, Guy and Pip really set the standard for our love teams in the Philippine cinema. Pero syempre, iba rin ang naging dating ng mga sumunod na era. Yes, moving on into the 80s and 90s, we had Jolina Magdanao and Marvin Agustin, or Marjo. They were a love team that captured the hearts of audiences just like you two, not just through movies, but also in TV shows and even music. And let's not forget, Jolina wasn't just a film and TV star. She was a fashion icon. Yes. Icon. Her colorful and playful style made her stand out, and fans adored her unique look. She really defined the 90s era. Exactly. So given their impact, what do you think made Marjo such an unforgettable love team? Feel ko, naalala ko lang. Kasi parang recently I watched their interviews. It's their chemistry nga talaga. Yung best friend, yung friendship nila kasi. Kasi parang diba dinadeny nila na nagkaroon sila ng relationship. Pero yung friendship nila together, sobrang natural niya even kapag pinanood mo sila on-cam or off-cam. So feel ko isa yun sa naging nila na even after ilang years nung love team nila, kagaya na yung bago nilang film ngayon na XX Lovers, nag-work pa rin yung chemistry nila kahit ilang taon na silang hindi nagka-pair. It's because of their chemistry off. It's their authenticity, diba? Yeah, it's their Tama, authenticity. Kasi parang, awan ko, isa sila sa mga hindi ko makitaan ng kapareha yung Outside. outside the off-cam na friendship na
may kita mong even kahit dali mo sila sa on-cam or on-cam, may kita mo yung kilig. Yes. Kilig sa kanila. Kilig na naman. Sobrang Jolina mo dyan. Chuchu. Wala, siguro doon ako sa may looks ni Jolina kasi until now, kapag nagsisearch ka ng 90s style inspo, lagi si Jolina yung nasa notebook din siya. Parang feeling ko, isa din yung pagiging quirky or cool ng outfits nila even nung 90s na until now nadadala natin kasi nasabi na nga ni Day na parang it's different kasi when it comes to Jolina and Marvin na it's not really about kung paano sila pinapanood sa screen or sa film sila, rather it's more about ano ba yung nakikita ng tao, diba? Kapag yung chemistry nila intact na eh. At saka, yun nga, talagang tumatak na din sa tao. At saka yung pag-marketing nga, umabot nga na nga din talaga sa At saka isa sila sa mga pinaka-successful na love team dito sa Philippines. Until now, sila pa din yung pinag-pair up. So, says a lot din. Talagang, Their bond is just that. pag Marjo, it screams the 90s era. But let's hop on to naman sa 2000s. Love team started tackling more emotional, mature stories. So, we have John Lloyd Cruz and Bea Alonzo, one of the most influential of their time. Unlike the rom-com heavy love teams before them, John Lloyd and Bea's films weren't just about kilig. They explored real, messy, and painful relationships that can really hit home for audiences. Exactly, like One More Chance, The Mistress. These aren't your usual light-hearted love stories. Their projects felt raw and emotionally heavy. What do you think made them stand out from other love teams of the 2000s? Ako na lang ulit. Well, yun nga, kasi yung films nila hindi nalalapit pa rin naman in some aspects. Pero parang, yun nga, yung rawness ng storytelling ng mga films na kung saan sila lumabas, like yung sa One More Chance na natatakal din yung issues ng career na hindi naman nakikita ganun masyado sa rom-coms or romantic movies of before ilabas yung film na yun. So, feeling ko kaya naging ganun yung era or ganun yung film na kinalabasan ni Bea and ni John Lloyd kasi nag-a-adjust din sa time na ngayon, hindi na lang pwedeng laging kilig lang, tawa lang, gano'n. Dapat yung mga pelikulang nilalabas natin, may sinasabi sa kung ano ba yung experiences ng regular, normal Filipinos ngayon. So, kaya tumatak siguro sila kasi ang dami nakarelate. Parang ang dami nung time na yun, parang ang dami nag-break. Sumabay. Siguro isa din yung yun nga, ibang atake ng story. Since yun nga, parang ang story nila sa One More Chances, nag-break sila. Tapos parang nag-grow sila apart. Then they found each other again at the end. So, ayun nga, mas nakaka-relate siguro kasi yung market nila somehow is medyo sa mga adult. Nag-mature. Nag-mature. Mature yung market nila na So, kaya siguro sila nag-strive with it. Yes. She said. I definitely agree with your answers kasi diba, love is so profound and there's like different perspectives to life, and I love how John Lloyd and Bea were able to tackle those in their films. So their films felt like reflections of real life, the kind of people where they see their own heartbreaks and second chances on screen. And because of that, speaking of their impact, let's move on to the 2010s. Another impact, diba? Where Catherine Bernardo and Danielle Padilla or Katniel love team reigns. Yeah, and unlike the other love teams, their success wasn't just built on TV and movies. Social media played a huge role. Yeah, so these social media sites allow them to engage directly with fans, making their fandom even stronger and bigger. With this in mind, do you think social media has changed how love teams maintain their popularity compared to past generations? Parang thesis. Lisa's favorite. Gangster. Go, ako muna. Sige, go. Okay, go. Tingin ko, oo, laking impact ng social media kasi yung love team ni
ng Katiel rather, ay parang nakita natin yung growth. Like, si Catherine napapanood ko dati sa Super Ingo. Tapos pumasok si TJ sa usapan. Tapos start sila sa, mas Beloved Way muna. Ang una nila ay Growing Up. Yes. Movie kasi! Movie Oo, yun. ayun, Must Be Loved. Tapos, until ngayon na yung mga recent nilang films, mas nagmamature as they age or as they grow din. Parang, ang laking impact ng social media kasi if walang social media, wala naman masyadong susubaybay na ano ba yung nangyayari sa Katiel outside their films. Like, ano ba yung... At saka, laki rin when it comes sa marketing kasi even yung personal lives nila, napapakita rin sa social media na mas nagkakaroon ng engagement when it comes sa fans nila. Actually, nag-shift na eh. Kasi nung panahon nila Marjo, di ba sa notebook na may mic? Nasa Instagram na sila. Nasa wallpaper na. Actually, totoo yun. Isa din siya sa naging, kumbaga ang laking factor ng social media sa pag-market ng Love Team nila. Kasi I remember, noong mga time na yun. As in, Twitter warrior, mga Instagram na, kasi before, parang somehow, meron silang, nagre-reply sila sa mga tweets ng mga fans. Oo, may mga ganun time before. So yun nga, parang 24/7 update nila, here at ganyan. So, nakikita ng fans yung takbo ng buhay nila. Nahuhook Real sila, time. real time. Nahuhook sila ng mas bongga dun sa buhay nila. Sige na lagi silang magkasama. So, isa din siya sa kaya ang laki ng market nila ng mga ka-age natin na since nag-movies. Tsaka during their time pa nga, hindi pa ako yung vlog. Oo! Start sila, di ba? Wala ba parang tangi, where are we? Alala ko nun, parang kakaroon pa lang nun ng video sa Instagram. Reels. Yun yung mga reels, mga sagot na video pa nga. It's like, inaapakan yung mga videos nila ni DJ. So, isa yun sa mga. Feel ko rin, isa sa mga masasabi ko about it is sa sobrang sikat nila sa social media, nakagawa sila ng film na galing sa Wattpad, na sobrang sikat din sa social media. Yung She's Dating the Gangster. Yeah. Parang ang laking reflection nun sa kung gaano yung kalaking hatak nila sa software. Yeah. Kumbaga parang naging diary nila yung social media. Simula dun sa start ng relationship nila hanggang sa ending. Tsaka sobrang laki talaga ng impact nung time na nag-grade sila. Diba? Parang lahat nagsakad, hindi naman fan. Parang nalungkot lahat. Kasi yun nga, nakasanayan na natin. Lagi natin silang nakikita. Kaya ine-expect talaga natin sa culture kasi natin, di ba, na pag kayo na, okay hanggang dito. Diba? So, siguro doon na heartbreak talaga yung mga audiences, fans. Yeah. So, Katniel showed that love teams today aren't just about chemistry on screen. They are also about how well they contact with fans online and use their platform for positive impact. Yeah, so ang dami na natin pinag-usapan about how love teams shape the industry. Pero now, let's go into a real issue. Are love teams actually helping actors or are they limiting their careers or success? Wow. Wow! Feeling ko yung love team, double-edged sword. Kasi... Bakit double-edge? Kasi dalawa yung edge. Sa isang banda, parang nakaka-help siya sa pag-build ng career ng artist. Pero at the same time, parang yun nga, nakakahon sila sa love team nila. Sa love team nila, sa trope na binigay sa kanila na dapat ito lang kayo, ito lang yung image nyo. So parang nahihinder yung growth nila both as a person and as an artist. Ang lawak-lawak ng industry natin, pero dahil kinakahon sila sa ganong space lang, dapat dun lang sila. So, hirap sila mag-thrive when it comes sa pag-iiba-iba ng genre or growth nila. Yeah, yun. Pero somehow, isa din sa factor siguro is management. Since, example naman ng Katiel is, yun nga, from the tweetums na nila, na movies nila, nag-grow naman yung films nila to yung different genre kagaya nung last nila na The House of Us, which is a more mature take sa mga Pero ayun, feel ko depende talaga din sa management kung ihahayaan nila na mag-explore yung mga artist nila into different part of the industry. Kasi
ayun, may kadalasan kasi since love team nga sila, kinukulang sila sa specific na trope, na genre, na dahil ito yung market ninyo, ito yung gusto makita ng audience, ito lang yung pwede nyong gawin. So, hindi nakikita yung potential. Parang after na lang ng love team, doon na makikita na, magaling pala siya sa drama, magaling pala siya sa, sa singing, may mga ganun pa. Nadi-discover yung mga other talents nila eh. Hindi para 30 years old na sila, teenage pa din ako. Di ba? Kaya sobrang di ba, naging issue bigla yung Barcelona nila nun. Kasi biglang nag-jump from, ayun nga, sweet to biglang Celine. She's leaving to Celine. Gangster to Celine! Nag-audition. So, do you think guys that the industry should move away from love teams or is it too embedded to our culture? Embedded naman na siya sa culture natin kasi parang kadalasan kapag sa mainstream, mas nahuhook yung mga tao kapag nakikita nila na yung stars ay love. Example is yung recent ngayon na the XX Lovers na mas pinapanood siya, parang tinatangkilik siya ngayon ng mga tao kasi nakita nila, oh my gosh, comeback film ni Marvin at saka ni Jolina. Yun yung kinalakihan nila. So, papanoorin nila yun. But at the same time, I think kailangan lang siguro din ng industry na magkaroon ng maturity when it comes sa pag-aalaga ng mga love teams para hindi nila nakakahon sa kung ano lang yung opportunity na gusto nilang ibigay din sa mga artists. Personally, mas gusto ko yung dapat mag-grow away na tayo sa love team culture kasi yun nga, aside sa hinihinder na yung growth ng artist, parang as audiences, parang niya na, ngayong era may love team pa din. Ganon. Tapos parang, manahimik, ayun, parang ngayon, like, dahil sa love teams na, usually pag love team, di ba, hetero, na relationships lang yung tinatangkilik na bakit kailangan pa natin magpakahon sa love team kung pwede naman na i-try, sige, kung gusto yung pang-partner sila, go, and sa other project, iba naman, parang laging fresh yung pinapanood natin as audiences. Siyempre, there should be growth and there should always be something new. Like, porket nag-break up sila, dapat like, hindi na sila. Pero it's okay, we all can move on from their love teams. Tapos, there's always something new for everyone and for them in their careers and for us Filipinos then in the film industry. Tsaka parang sa love team kasi, tsaka yung solo-solo na sila, parang it's just a matter of time. Kung mapapansin natin, no? Parang kung pag-pick nila to, tsaka naman ginagawa. And then, marami din naman tayong sa love team din. So, may mga hugot culture din tayo, like Filipino romance films have a unique flavor, and a big part of that is yung hugot culture. I mean, we love our heartbreaks just as much as our happy endings. Diba? So, our films often revolve around unspoken feelings, deep emotions, and what-ifs. Kaya ang dami ring nakaka-relate sa kanila. So, a lot of it is rooted in our culture where emotional expression is deeply valued. Why do you think Filipinos connect so much with hugot films? Like, Yun nga, lahat tayo kasi nag-crave sa happy ending or well, lahat tayo hopeless romantic. Parang kultura na natin yun. Based kasi kay Jose Rizal. Parang yun nga, lahat tayo mahilig doon kahit hindi naman natin aminin. Ganun kasi ang laking comfort na binibigay ng hugot films na parang siya, yun yung type ng film na kahit hindi mo panoorin ng mabuti, maiintindihan mo pa din and kikiligin ka pa din. Parang yun yung ginagawa mo kapag nagko-crochet ka, gano'n. So, ang dali niyang panoorin palagi kahit pa may mabibigat na theme yung films, gano'n. Nga, tsaka parang nagre-reflect siya sa mga experiences ng Parang alam mo yung ma-feel mo na parang valid ako kasi nararamdaman ko, hindi lang pala ako yung nakakaramdam. Napapanood ko siya sa big screen na parang, yun yung line niya, line ko na din yun na yung line ko for life. So, na-adapt Oo, na-adapt. Tsaka kung paano niya na-feel na nakaka-relate siya, natatanggap siya nung the comfort na nagigil niya.
And hindi lang yun sa dialogue eh. They also use visuals and music to heighten emotions. Uy. Think of One More Chance and how even its cinematography and soundtrack amplify the heartbreak. That's right. So if Filipino romance is all about hugot, Asian cinema or East Asian cinemas on the other hand leans towards longing and restraint. So ang daming stolen glances, the unspoken emotions, quiet tension, diba? So think In the Mood for Love by Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Yes, unlike our films where May mga where nilalabas talaga yung mga emotions, this film thrives in restraint. Yung tipong they love each other, but Pero hindi pwede. Yeah. Unrequited love. Yeah, and yet that tension speaks volumes. So with that kind of storytelling, do you think these interactions make them more heartbreaking or realistic? Yeah. Ang naisip ko agad gitling. Kasi, di ba, may nagre-react. Gitling kasi parang bakit hindi na lang pwede? Especially yung ending part ng gitling na, nag-reflect dun sa film na ginagawa ni direct na character dun. Parang, sa end kasi ng film na dinidirect niya sa film na yun is, naging quiet na lang yung ending. Kasi yun din yung in-adapt nila dun sa gitling na quiet na lang siya, tas parang hindi mo alam kung anong pinag-uusapan na. Pero ang sakit-sakit kasi alam mo hindi magiging sila. Ayun, fantasy ko yun eh. Yung may subtitle na lalabas sa gilid. Actually, oo. Parang mas nag-reflect siya. So, parang mas grounded siya sa nararamdaman ng karamihan. Kasi, parang somehow, parang kahit hindi mo siya na-experience, parang ano kaya yung pakiramdam na karoon ako ng ganun flow na hindi, alam kong Hindi pwede. hindi pwede, pero parang somehow, They still hold on to Oo. the hope that's they're Yung clinging hope on. dun sa- Yeah. Parang mas masakit siya kasi hindi natin alam as audiences kung anong mangyari after, Oo. di ba? Pero parang medyo realistic din, kahit heartbreaking. Because in a way, like, syempre, us humans are overthinking. Overthinking, yeah. Tapos, yeah. Mas grounded siya. Ang sakit-sakit. Nood kayo gitling. Nada ka later. Hindi mo siya mapanood. So guys, we heard about your project in FPU Uy. Film titled PU I Love You and I Love You. Love Outside the Box. box. So mga films na na-produce sa mga prod houses for Pili, Yes, right? Pili. Pili. Overall, what do you think is the kind of storytelling that WhatsApp members tell? Comparing sa batch namin, sobrang galing nila. Kasi, well, mas nagko-connect sila dun sa type ng filmmaking na dati nung first or second year kami, hindi namin maisip na pwede pala yun, ganon. Kasi yung projects nila ngayon, masasabi kong lahat ay ready ng ilabas sa industry for more audiences to watch. Kasi yung projects, context siguro, yung theme kasi ng Pili this year is yung parang yung typical Filipino rom-com tropes. So, doesn't see friends to lovers, enemies to lovers, si Amnesia, o diba? Doon kami kanina. So, parang, yung project sila ngayon, very of its time and ahead of its time at the same time. Uy, daming time. Yes. Isa din siguro is yung despite the limited resources, meron silang, given na limited yung resources nila, umiisip sila ng way kung paano nila may kukwento yung mga sinulat nila in a way na hindi mo i-expect na, pwede pala yung ganon. Pero kung mabigay ng Very unique. pero mabigay ng spoil. Release naman. Release naman na. So, ayun. Isa din kasi sa mga, very simple lang yung story niya. Parang, ang title niya is, somewhere in between. Okay, mo tayo na pinopromote. Diba yung favorite ko? Parang somewhere in between. So, tumatakbo lang yung story niya sa nagnanarrate na tungkol sa paano yung mga tao na hindi nila gusto ma-in love and at the same time gusto din lang naman nila makaramdam ng companion. They're somewhere somewhere in between. So in a way na yun lang, narration lang siya, tas simple PD lang na
parang clay. Through clay nila ginawa. Claymation. Claymation lang siya. Tapos nagna-narrate lang siya. Sobrang smooth ng pagkakakwento niya. Simple yet unique. Yeah. New to the eye. New to the eye. So perfect. So, what about your members' experience in creating films for film? Parang iba na yun. Parang iba na Ano kasi, limited resources and limited time. Pero feeling ko yun yung nag-push sa kanila na mag-create ng stories or ng films na literal na out of the box. Kasi may film, aside dun sa claymation, may isang entry na yung character niya crayon. Oh. Tapos stop motion film lang siya, tapos yun yung nanalo. Kasi konti na lang yung best actor yung crayon. Kasi parang ang ganda lang nung naging process nila and yung kung paano nila winazak yung mga napuntang tropes sa kanila. Actually, isa yun sa mga kinakabiluan talaga namin sa kanila. Like, kung nakikita na namin before yung wasak sa mga mas winawasak pa nila yung pagbuo ng stories dun sa mga concepts na binibigay. Lalo na, bibigyan lang namin sila ng trope. Okay, bigyan namin kayo ng trope na enemies to lovers. Tapos hindi lang sila magre-revolve dun sa enemies to lovers na trope. Dadagdagan pa nila ng mas interesting na story behind that trope. Ang galing naman, super nakaka-inspire the process of how you guys film or how you're able to create the concept and even dive deeper sa what love is. Tsaka, dun sa mga privileges naman ng members ninyo, ano yung take ninyo? Napakinig ba kayo or Nainggit kami. Ang Pati naman yung naisip. Pero Actually, sobrang nakakakilig siya kasi ang gagaling nilang ang creative and at the same time bilang future tita ng FEU Films. Parang nakakakilig siya kasi ang galing na ng mga generation ngayon. So, kaya na namin silang iwanan under Oy! their own. Kaya na nila on their own. Kasi parang Madam. hindi ka mag-worry sa kung ano yung magiging future ng world. Dahil kampante kami na ito yung ito pa lang yung kaya nila what more sa mga susunod. The future is bright. Yes! Lalo na pag nakalabas pa. Tapos yung mga equipment, tapos yung time. may pera na sila. Ganun. They will bloom, so it's okay. Pero sa Hollywood romances are a different story talaga eh. Love is often idealized, passionate, and full of grand gestures. Think La La Land, The Notebook, or even rom-coms like 10 Things I Hate About You. Yeah, exactly. So unlike Asian films that embrace ambiguity, Hollywood loves closure. Whether it's a happily ever after or a dramatic breakup scene. And they really push the idea of Tadhana and the one. So, Jo and Lay, do you think Hollywood's portrayal of romance is more aspirational or does it set unrealistic expectations for love? Ngayon, parang masasabi ko na nag-evolve rin naman yung rom-com scene sa kanila. Pero, mas masasabi ko pa din na pag relatable and kapag gusto mo yung talagang close to heart, well, doon na tayo sa Asian cinema kasi yung Hollywood ngayon ay yun nga, even sa age na to or sa time na to, parang ang dami pa din nilang kailangan pang i-improve when it comes to rom-com storytelling. Kasi with other genres, good naman yung films na pinoproduce sa Hollywood. But then, pag gusto mo rom-com at gusto mo yung parang authentic na kilig talaga. Yes. Asian cinema walang kataan. Actually. Kasi parang yung rom-com films ng Hollywood, it's more like the idealistic type of Parang story. laging straight out of a novel. Straight out of a novel. For example, For example, as yung favorite ko na 13 Going 3. 13 Going 3. Parang hindi ko naman makakapaniwala na gising ka, 30 ka na, tapos diba? So parang, Ay, pero walang din ng walang din ng concept niya. Actually, favorite ko nga siya. Pero parang isipin mo, mangyayari kaya sa akin yung ganun. Pag gising ko, na ako, driving na ako, tapos ma-meet yung childhood best friend ko. So, yeah, same. Close to heart pa din either Philippine cinema rom-com or Asian. Ginudge kita sa part na yun. Pero,
Actually kasi sa Hollywood, tsaka yung sa atin, Mm. kahit nga sa Bollywood, di ba sa India, iba-iba talaga yung dynamics Yeah. when it comes to love romances films and yeah. Yeah. So we've talked about love themes, various romance styles in cinema, and how they shape our idea of love. Pero bakit nga ba invested tayo doon? Like, when a love team breaks up or when a romance films end tragically, parang personal na rin ang pinagdadaanan. Tama, parang hindi rin siya casual enjoyment, no? Kasi talagang may emotional attachment na. We see this in love teams, lalo na here in the Philippines, where fans treat them as if they're real couples. So, ano po sa tingin nyo ang dahilan bakit ganito kalakas ang attachment natin sa fictional relationships? Again, kasi Filipinos Yeah. are Hopeless hopeless romantic. O, diba? Ang perfect. Yeah. Yun yung sagot. Yun na yun. Yun na yun. Yeah. She said. Tawag Sure siya. yan. Pero siguro yun nga dahil feel ko most of the time kasi ang market ng love teams ay mga ganitong age bracket. Yeah. So nasasaksihan nila yung pag-grow nila. So parang feeling nila lumalakas na loob nila. So yung attachment is there. Parang barkada na Oo, parang barkada mo sila na, oh my gosh, nag-break sila. Affected ka rin. Affected ka din. Oo. Yun nga, kasi parang binabagay nila yung ginagawa nila somehow ng mga love teams. Kung ano yung ginagawa din ng mga nila, audience nila. So nakaka-relate sila and na-attach sila. Yeah, you guys, do you think people project their own romantic ideas onto love team? Yes. Kaya nga meron sikat ngayon, di ba? Well, sumikat dati Wattpad, tapos ngayon sumikat yung AU, Alternate Universe. Alternative. AU. Di ba? Sa Twitter, na yung love team, parang yung AU culture ay pinapasok nung fan yung fantasies niya dun sa love team na yun na what if kunyari Katniel, what if ang Katniel ay naging ganito? Parang pinapasok niya sa what ifs ng personal what ifs ng author. So, feeling ko sobrang laking impact din ng personal issues natin. Actually. Our emotions bring the best of us. So, how we perceive Nakaka-relate rom-coms. ka. Yes. Yes. What she said. She said. Pero yeah, actually, yun din talaga. So, parang, aside from the love, kasi sa AU ngayon, meron na siyang mga, ang portrayer niya ay mga K-pop idols, yung mga I So, agree. May nilalagay YN, your your name. Nilalagay mo yung sarili mo dun sa character ng story. Kasi, Ooh, di yeah. ba, pag sa AU kasi ang ka-love team mo dun ay si Mingyu. Ay, si Mingyu naman. Nandiyan pa din. Nandiyan pa din. Mingyu. Kasi AU ka, ini-AU setting, sa AU kasi. So, mo siya, parang kapag nagbabasa ka, feel mo siya Ini-imagine mo. na-imagine mo first hand na parang, yun yung nangyayari sa amin dalawa. So, aside sa pagiging hopeless romantic, tayo rin ay Delulu. So like, AO is like, merong artist, tapos ginagawa nila ng sarili Oo, love parang- story. You become a character in the love story. Kaya ang pangalan ko doon ay YN. Also known as Your name. Yes. So, search na siya ng mamaya sa Twitter. Tandaan kita, be. Recommendations? But yeah. Yeah, and speaking of emotions, ang interesting kasi when we watch romance films, parang hindi lang tayo nanonood, we feel like we're part Part of it, yeah. We're them. Why do you think certain love stories feel so personal, even if they're completely fictional? Uy. Uy. Reaction. Feeling ko kahit hindi siya relatable, nagiging relatable siya kasi parang aside sa love team na kilala natin, yung gumaganap, parang gusto ko, kaya siya nagiging relatable kasi iniisip ko din minsan, gusto ko rin ng ganong type ng love. Like, gusto ko rin ng ganong type ng story. So, kahit malayo siya sa reality natin, parang nagiging relatable siya kasi parang in-imagine mo na siya. Kumbaga, yung projection ng story. Projection. Yung projection ng story. Yun yung nakikita mo na na gusto mo mangyari sa'yo kahit na hindi naman siya na-experience. For example, yung, dami example. Example? Yung Dami siyang baon. may X and Y's. Uy, oo. Isa sa mga Bakit ba ako? feel ko hindi ko siya, hindi ko naman siya gustong mangyari, pero it's sa fantasy ko na, ayun,
hahabulin ka ng ex mo. Tapos tatanungin mo kung bakit kayo nag-break. Tatanungin mo siya kung pangit ba ako, kung palit-palit ba ako. Diba? Okay, yung pala-project ko, baga yung mga gusto mo i-project, nakikita mo siya sa film. Na mapanood. Ang ganda rin kasi ng pagkakasulat dun. Actually. Yeah. So, Kayo do you- po. Binalik ka. Kayo pa? Teka kami host dito. Sorry. Pero, like, based on your experience, do you think, like you saw a scene in a film where, like, uy, parang, Parang kayo. Eh, nandun sa situation. Like, from, yeah. Gitling talaga. Kaya panoorin niyo na po. Kasi, yun nga, bilang isang film major. Tapos, Na-enter yun na yung bilang isang film major. Parang, sobrang close to heart ng Gitling sa akin. Kasi, ang laking factor dun nung parang storytelling na, funny kasi isang character dun, director siya sa Japan. Tapos, parang, well, kahit hindi naman ako nakarelate at all, feeling ko ako yung nandun, ako si Jamie. Ganun kasi na-experience ko rin growing up, gumawa ng sarili kong language. And isa sa mga... Secret code or language? Wala language siya, language. ganun. Like, gumagawa ako ng sarili kong words. Feeling ko nga dati mental health issue siya. Pero, Di ba yun? Ayun, parang isa sa mga gusto kong mangyari is, and isa sa mga gusto kong tropes. Curious ako sa language. Ano yung language na lang? Ano language? Feeling ko po for next episode na yun. watch out! Na-curious din ako. Saan tayo after nito? Sige, mamaya na lang. Wala na ako sa train of thought. Wala pa na yun na lang Gitling. You heard her. That's what she said. That's what she So watch said. Gitling, everyone. Ito na lang. Gusto ko kasing maka-experience ng someone na nagsispeak ng language ko. Parang Oh. kasi yung thought ng film, hindi yung language na na You're in the same wavelength. Like, Yeah. you understand each other. Perfect po siya. Like, the way you can understand each other even without speaking. Diba? Ganun. Like Dapat, that. yan yung connection. Yeah. Oh, ikaw na, be. Sa akin, sa akin, loves kita. Dahil nga, hopeless romantic ako at ang favorite trope ko ay friends to lovers, which is kinda, hindi parang mag-confess dito. Pero, siya parang medyo close to heart siya. Tapos parang recently din, nanood yung friend ko ng, yun nga, loves kita. Tapos sabi niya sa akin, habang pinapanood daw niya, ako daw yung nakikita niya kay Jolina. Kasi ganun na ganun daw ako mag-react, yung mga pasimple. Jolena. Sample naman yan. Jolena. Sample daw. Hindi mo. Okay, Next tama. episode na yun. Next episode. Next episode, Next episode na TFS. daw. So, ayun. So, super, tapos pinanood ko ulit siya. Oo nga. The way she reacts, the way she, ganun siya. So, ayun. Nakaka-relate ako ng super sa kanya. Pero have you felt like heartbroken then? Or? Yeah. kayo. Kasi pag-usapan natin ngayon. Parang hindi pang podcast ang Hindi kwento. pa podcast yung kwento. Pero ayun, oo. Super nakaka-relate ako sa mga pinagdadaanan ni Jonathan din sa Totoo yan. At saka minsan, mas interesting din yung mga bittersweet endings kaysa sa happy ones. Think of La La Land, yung mga almost love stories. Bakit kaya mas malakas ang impact ng hindi natuloy? So this will be our last discussion before we... Okay, we will take a break. Wala, parang sakit-sakit kasi niya. And yun nga, bilang mga hopeless romantic people, parang ang refreshing ba yung word? Parang ang sarap masaktan ng pelikulang gano'n. Parang gano'n. Kumbaga parang kahit pa paano, hindi mo man siya ayaw mo siyang maranasan sa totoong buhay. Pero nakita mo na at naramdaman mo siya habang pinapanood mo siya. Parang, ganun pala yung pakiramdam kapag hindi sila nagkakatulong. So somehow, nagkaroon ka ng experience kung ano yung nararamdaman ng character. At saka ang yun nga, kasi wala masyadong ganun dito sa Philippines. Parang ngayon pa lang nauso yung ganong ng story na hindi sila nagkakatuluyan sa dulo. Which is, yun nga, mas tinitake, I think, nila ng mga audience. Actually, minsan nga yung ibang romance films, open-ended. Yeah. Open-ended. Open-ended. Open for discussion. Yeah.
Yeah. Yeah. Yung siguro yung may mga plan yung mga directors to have part Sequel, two. sequel. Diba? Pwede. Yeah. Tsaka open for more interpretation. Ganun. Yes. Woo! Yeah. Aww. So heartbreaking. that we're about to end. No, sabi mo na yung language mo para humaba pa tayo. Ay, lagi ka! Curious na lang. Ha, hindi dito. Wala na, 56 minutes. Okay, so before we wrap things up, may pag-game muna tayo. Wait. Yes, of Since course. pinag-usapan natin ng iconic love teams, let's test kung gaano ka-familiar mga guests natin sa mga love teams. Uwi na ako. Kaya na So here's how it works. We'll name 3 films and you have to guess kung anong love team ang bida sa mga yan, di ba? So, madali lang to. So, are you guys ready? Yes. Yes. Okay? Game na? Game na! You have 11 seconds to guess the love team. Ready? At Jo, you are up first. Love. Okay. Akala ko po team building. There's eh. Dahil lang pangit, talk back, and you're dead, never not love you. Ready, set, go! 11, 10, 9, Jaylin! Yes! Para. Correct. Halili. Oh, ikaw naman. Okay. Play, it's your turn. Here are your films. Labs Kita, Okay Ka Lang, Flames, The Movie, Hey Babe. Ready, set, go! Marvin Angelina. Perfect. Now, it's your turn again. Guy and Pip, bilangin ang mga bituin sa langit, my blue Hawaii. Topic yan kanina. Ready, set, go! Nora and Tirso. Tama ba? Yes! Hindi ka pa sure? Sure na! Okay, Lay, your turn again. Your films to guess. She's Dating the Gangster, Personal na Love and Hope, Crazy Beautiful You. Bakit niyo wala akong sinasaktan, Kanyel? Nakahuwa na ako eh. Yeah, correct. So now, Joe, this love team starred in these films alone together, My Ex and Wives, Uy. Just the Way You Are. Uy! Ken. Yes! Correct. And Dapat may Bagan. Baga. Otwal. Kayo naman po, these films. Di pa ako tapos. Ako And now the wala. last one, Ate Lay or Lay, yes. One More Chance, The Mistress, A Second Chance. Charing. Ano? Charing. Bea and John Lloyd. Hindi ko masisip ka sa film. After 4 years. Now, and that wraps up this episode of Filmicast. Super big thanks to our wonderful guests, Jo and Lay, for joining us and sharing us your insights. It's always great to dive into these discussions and see how film shapes the way we see love and relationships. So, before we leave, do you have anything to say before we bid goodbye? Yeah. Ayun, siguro promote. Hello! Hello, may camera pala dyan! Podcast, bid podcast. Siguro promote na lang natin si Nepiu. Yeah, Go. So, ayun, we're now on our 17th season of CinePU, which is CinePU Gimmick this year. So, we'll be starting our call for entries by March. So, we hope to see you in your films this coming month. Sali ko kayo CinePU! Support, guys. Kala ko sabi niya report. Thank you once again for our guests, and we are looking for more collaborations with our Yes. If you enjoyed today's kasikahan, make sure to follow us on social media to stay updated on our upcoming episodes. You can find us at Commercial Film Society on Facebook and at USTTFS on Instagram and TikTok.
That's right, we had so much fun breaking down love teams and romance on screen, and we're just getting started! Tama ka dyan, Danica. Our next episode will take things even deeper as we explore the magic behind some of the most celebrated films and performances. You won't want to miss it. But for now, it's time for us to sign off. I'm Danica, your charming sweetheart. And I'm Zinzi, your chinito actor, your film chica buddy for today. Keep watching, keep listening, keep creating, and keep your love for film alive. This is your place for Film Chica, talking all about films and making. This is the Mesan Film Society's podcast series, Filmicast! Thank you, Thank you. Shoutout po sa mama ko.